Kunin natin mga Bible sa at buksan na sa 1 John chapter 3, verse 18. So usually kapag may mga events tayo, meron tayong mga speaker, amen? Pero this time, ako muna. Okay? So tayo tayong lahat at dito. Hindi ganun kadali kasi nakaka-pressure yung mga activities, but sometimes we need to kung ano yung leading ng Panginoon din. Okay? Okay, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Okay, so isang verse lang. But although ang pag-uusapan natin si Apostle Paul, and kung titignan natin si Apostle Paul, merong 3 tao. Marami namang tao na naging blessing sa kanya. Pero as yung buhay ni Apostle Paul, merong 4 na tao kasi mag-asawa yung isa na naging blessing sa kanya. Amen? Okay, sabi yan sa may 1 John chapter 3 verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, go. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So tayo po muna manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study your word. At dalayan ko pong muli na bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom sa mga bagay Panginoon naming maririnig. Dalayan ko po na maging simple po ang mensahe, but ito po ay magbigay ng encouragement sa aming manggagawa. At the same time sa mga membro ng church. At ganoon din po Panginoon sa mga membro ng churches na mga churches na membro ng mga churches Panginoon ng mga pastor nila is naririto. Dalayan ko po na ito po ay mag-minister, especially sa mga kapastoran Panginoon at magbigay sa ito na encouragement sa bawat isa po sa amin. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayong maupo. So kung titignan natin, si Apostle Paul, yung buhay niya makikita natin sa Book of Acts. Kaya medyo lang natin sa may Acts chapter 9 dahil dyan tayo iikot sa Acts chapter 9 hanggang chapter 11. But isang bagay na makikita natin in our society today, in this today's society sa mga natin ngayon, we are more bombarded by power, yung speed and success. Okay, marami sa atin ang natin ngayon is yan yung 3 bagay na inahangad ng karamihan. Power, speed, and success. Pero isang bagay na makikita natin, the Bible call us to something simple yet profoundly transformative and encouraging. And that is the act of kindness. Amen? Bagamat maraming mga bagay na para bang nagbibigay sa atin, dahil ngayon, natin is pabilisan na information, lahat na lang mabilis. Because of the technology, at dito, tinitingnan natin ano pa yung mga things na pwedeng magbigay ng encouragement sa ministry. But honestly, sa pinakamahalaga at pinaka-something na nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng transformation in every, is the act of kindness. Sometimes ang act of kindness is small, sometimes ito ay unnoticeable, sometimes ito ay appreciative, sometimes quiet. Pero tandaan natin, every act of kindness is noticed by God. Amen? Lahat ng ginagawa natin na act of kindness ay nakikita ng Panginoon. So hindi man tayo, by the way, pag may ginawa tayong kabutihan, huwag nating isumbat. Huwag din nating i-expect na may gagawin sa atin. Okay? But hayaan natin ang Panginoon na mag-acknowledge nito and someday makikita natin. Sa ating mga member po, kapag may ginagawa kayo sa mga servant ng Panginoon, especially this missions booster, ito po isang privilege na maging pagpapala tayo sa ating mga kapastoran. Amen? Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your labor, your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Tandaan po natin, bawat ginagawa natin hindi makakalimutan ng Diyos. Pwedeng makalimutan namin mga pastor, lalong-lalo na kapag pumuputi ng buhok, katulad ni Pastor Ramon. Starring na naman, Si Pastor Pio, kahit paputi, medyo is yung memory. Okay? Ikaw lang talaga But hindi lahat ng mga ginagawa natin is na ina-acknowledge ng Panginoon. Okay? And every act of kindness, either yan ay maliit o malaki,
Kaya even yung mga malilit na bagay na hindi mo sukat akalain, hindi kala mo lang is something ano lang, pero nakaka-encourage. Kay I think itong week lang before the retreat, I think last Wednesday, merong isang young people na nang pumunta dito na hindi ko alam kung member na ba yun o baptized na yung young people na yun na nagbigay sa akin ng drawing. Drawing niya, in-sketch niya yung picture ko, no? So alam niyo yung kahit na isang bagay na gano'n na makikita niyo is nakaka-encourage. At one time meron ding isang bata na nagbigay ng sulat, no? At tawag dito, meron siyang sinulat tapos talagang meron siyang instruction, pastor, basahin niyo po ito, magaganito ganito. So, alam niyo nakakatuwa na kahit na simpleng sulat na galing sa isang bata, nakaka-encourage. Okay? That is an act of kindness na pwede natin ano. And yung true kindness is a reflection of God's heart. Reflection of God's trait, God's character. Dahil sabi sa Ephesians chapter 2, tingnan niyo po ang sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 and 7, But God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Okay, siya ay punong-puno ng mercy, punong-puno ng pag-ibig, minahal niya tayo. At ang sabi sa verse 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. So napakahalaga yung tinatawag na act of kindness. So tatlong bagay po, no? Tatlong tao at mag-asawa yung pinakadulo, kayo mag-apat sila lahat. Okay? Pero sa ano na to, yung dalawang tao na to, tapos yung mag-asawa, they are a great encouragement kay Apostle Paul. At gusto kong ikwento sa inyo bakit sila naging great encouragement. And I pray bilang isang mananampalataya, bilang isang miyembro, pwede tayong maging encouragement sa lingkod ng Panginoon. Amen? So let me preach in behalf ng kapwa kapasuran na naririto at ganoon din nawa kung merong mga miyembro na nakikinig na kayo ay miyembro ng mga churches na nandito yung inyong pastor, I pray na makita niyo po yung pwede niyong gawin na act of kindness to your pastor. Okay, number 1, si Ananias, no? Ananias who aided his perception. Si Ananias ang nagtumulong kay Apostle Paul para makita yung kanyang vision. Okay, remember in Acts chapter 9 verse 10, makita natin sa Acts chapter 9 verse 10, bagamat puro verses, no? Mabilis lang. Kasi puro verses, babasahin lang natin. Ang sabi diyan sa may verse 10 to 18, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Kasi si Apostle Paul, nagkaroon na-encounter niya ang Panginoon, nakakita siya ng napakalakas na ilaw, napakalakas na liwanag, at siya ay nabulag. At ang sabi dito, kinausap ng Panginoon si Ananias, and to him said the Lord in his vision, Ananias, and he said, Behold, here am I, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight. No? Gandang pangalan na street, no? Straight Street. Amen? And inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed, and had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Okay, and then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to the saints at Jerusalem. And here he hath authority from the chief priests to bind all that call at thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings and the children of Israel. At itong pinaka-purpose, hindi lang para bigyan siya ng physical vision, but also to show Apostle Paul kung ano yung magiging vision niya, yung layunin niya, kung bakit siya tinawag ng Panginoon. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him and said, Brother Saul, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou comest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from him his eyes, as he had seen scales, and received sight therewith, and arose and was baptized. So again, makikita natin dito, si Ananias, sabi ko nga, si Paul, nung na-encounter niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng pagkabulag physically. Pwede naman siyang bigyan ng Panginoon ng sight. Pwede namang i-regain ng Panginoon for several days or within that day, pwedeng ibalik ng Panginoon yung kanyang sight.
Pero isang bagay na ginawa ng Panginoon, tinap niya si Ananias. At sinabi ng Panginoon kay Ananias, Ananias, nagpe-pray si Paul ngayon at pinakita ko na sa vision na merong isang lalapit sa kanya at ikaw yun, Ananias. Okay? Specifically, ikaw yun, Ananias. Na ikaw ang magbibigay sa kanya, ikaw maglilay ng iyong hand that he might receive sight. So makikita natin na sometimes akala natin, may mga pagkakataon akala natin na para bang nagkataon lang isang bagay, pero hindi nagkakataon ng isang bagay. By the way, hindi nangyayari by chances ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay nangyayari according sa nais ng Panginoon. Walang aksidente, walang bagay na hindi nagugulat ang Panginoon. And once na kinalabit ka ng Panginoon to become a blessing, to become somebody na magbigay ng vision, malaking bagay yan. Bilang isang mananampalataya, makakapag-encourage ka. Sometimes as a servant of the Lord, bilang mga pastor, sabi ko nga po, huwag niyong isipin na ang mga pastor palaging malakas. Huwag niyong isipin na para bang Superman ang lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Na para bang alam na nilang maraming bagay. Na palagi silang may vision. And sometimes, every December, tawag dito yung bago magsarado ang taon, nag-iisip na tayo ng calendar. Nag-iisip na tayo kung ano yung magiging vision ng Panginoon. And honestly speaking, hindi ganun kadali. Kasi ang dami mo i-consider, isisik mo talaga ang Panginoon. Sometimes, meron ka nang gustong sasabihin na pero later on sasabihin ng Panginoon, that is not the vision for us. Hindi yan ang vision ko sa church. Ito yung gusto kong gawin para sa church. At nakakalungkot ito, along the way, pwedeng ma-discourage ang pastor at mawala yung vision. Pwedeng mawala yung vision. Sometimes, as a pastor, we lose vision for 3 things. First, distraction. Nadidistract tayo. Matthew chapter 14 verse 20. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink, and he cried saying, Lord, save me. May mga pagkakataon, meron tayong ang tingin natin sa Diyos is very tawag dito tayo ay nakatingin sa Panginoon. Okay, by the way, nandito po pala si Ma'am Digna. Maraming salamat po, Ma'am. Okay? So, balik tayo dun sa nakatingin tayo sa Panginoon. And once na nakatingin tayo sa Panginoon, alam niyo yun, sometimes na-experience yung bilang pastor, pag nakatingin ka sa Panginoon, parang walang imposible. Parang sasabi mo lahat, talagang. Pero once na dumating na yung problema, anong tendency? Anong tendency? Sometimes madi-distract tayo sa problema. Sometimes hindi tayo nakatingin sa Panginoon, nakatingin na tayo sa wind. By the way, hindi makikita ang wind. Pero paano niya nakita yung wind? Amen? Okay? Pero nakita niya kasi yung lakas, nakikita niya yung sa alo, nakikita niya yung at yun ang naramdaman niya, nakalimutan niya ang Panginoon. And as a servant ng Panginoon, may mga times that we are distracted with the problem. May problem ang church, may problem personally, may problem sa ibang member, may problem sa mga nadidistract. So we lose the vision, we lose the focus. Another thing, sometimes we lose the focus or the vision because of discouragement. Amen? Okay, nakaka-experience kayo ng ganyan? 1 Kings chapter 19 verse 4. One of the most, tawag dito yung walang takot ito, very brave itong tao na to. He can challenge 450 Baal prophets, tapos 400 yung prophets of Grove. Pero imagine mo to, isang pagkakataon lang kay Jezebel natakot. Pero hindi dahil natakot siya kay Jezebel . Sometimes dumadating na sa discouragement na para bang naramdaman niya na parang nag-iisa na lang siya. Okay? At ang sabi niya dito sa may verse 4, but he himself went on a day's journey into the wilderness and came and sat down under juniper tree, and he requested for himself that he might die. Imagine mo yan, pwede pa lang makakita kayo ng isang pastor na nagpipreach every Sunday, every Wednesday, sumisigaw yan, very bombastic mag-preach, pero nagpipray, sana mamatay na ako. Remember, even sino yung sa Baptist, natin, yung Baptist priest na tinutukoy, si Balbasarado na si Spurgeon. May mga pagkakataon na hinahanap nila kung nasan si Spurgeon at nandun siya sa ilog, nandun siya sa may river. At kailangan nilang bitbitin para mag-preach sa pulpito.
One of the great preacher. Pwede mangyari yan anytime. Amen? Another thing na pwede mag-lose ng aming vision or focus is the delay. Huh? Hindi ko alam, baka may mga pastors tayo na nadi-discourage because of the delay of support. Amen? Okay? Pero dito makikita natin dito nung nagkaroon ng delay sa Exodus chapter 32 verse 1. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, and the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, and which shall go before us? For as for this Moses, a man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what it became of him. Sometimes kapag hindi na natin mahintay yung hinihintay natin, wala, na-discourage na tayo, madidistract ka na, mawawala ka na sa focus. Okay? At nakakatakot ito once na ang isang pastor nawala yung kanyang vision for the church. Vision from the Lord. Okay? Alam nyo, okay lang na may ma-discourage na miyembro, mawala yung vision ng miyembro, nandyan yung pastor para maging courage, pero ang hirap kapag ang pastor nawalan ng vision from the Lord. Once we lose our vision, ito mangyayari. We are on the survival mode rather than doing our purpose. Sometimes ganito na lang, for the sake na mag-survive. Pupunta yan magpipreach. Magkakaroon yan ng lahat ng ganitong gagawa na pero makikita mo para bang just to survive. Para lang magkaroon ng attendance. Piliting magkaroon ng attendance pero hindi na nagkakaroon ng purpose in doing for something. Alam yung ministry, hindi ito pabilisan. Ang ministry, patagalan. Amen? So when we lose our focus, we stop aiming high. Sometimes hindi na tayo nag-aim na okay na yan. Okay na yan. Kontento na tayo sa bagay na yan. Hanggang dyan na lang tayo. Okay? Relax muna. Amen? Okay? Sometimes masasabi natin yon. No, relax muna. Tama muna yung pag-i-aim ng high. Hanggang dyan muna tayo. Because we lose our focus. We lose our vision. Sometimes ito rin ang problema natin, we stop expecting God to move in our ministry. Yung bang na-experience mo na para bang, Lord, nag-stop ka na ba sa ministry? Nag-stop ka na ba sa ginagawa mo sa church? Nag-stop ka na ba sa ginagawa mo sa May mga times na mag-iisip ka na ganyan. Or mapipil mo to na para bang stagnant ka, pero hindi mo alam bakit stagnant ka. No? Yung bang discouraged ka, pero pag tinanong ko, bakit ka discouraged? Hindi ko alam. Okay? Sino sa inyo nasubukan nyo yung hindi kayo makatulog? Pag tinanong ka, bakit hindi ka makatulog? Hindi ko alam. Hindi ka makapakali, pero hindi mo alam. Okay? And ito yung pinaka-problem, we will lose the passion na dati na nagliliyab sa puso natin. Dati grabe yung pagliliyab. Dati grabe yung burden na nakikita pero bigla na lang mawawala. Okay? That's why napakahalaga na nagkakaroon ng retreat. That's why napakahalaga na nagkikita-kita tayo just to encourage one another. And during this missions booster, church members, ito lang yung pinakano natin. Hindi natin alam kung sino sa mga kapastoran na naririto ang nalulus na yung vision because they are distracted, because they are discouraged, because because meron sila expectation na parang nadidelay pero hindi na nakikita yung vision ng Panginoon. We need Ananias na mag-restore ng vision. Alam yung isang topic lang na nagsasabi na, yung little kindness na magtatapik lang na sasabi na Pastor, pinagpipray ka namin. Okay? Alam nyo ba na ito, parang childish act ito. Pero, alam nyo ba ang mga pastor, ewan ko sa mga ibang pastor, pero ito yung pagka nag-preach ako, after ko mag-preach, ang una kong tatanungin, ng misis ko, kumusta yung preaching? At kapag hindi sumagot yung misis, yung anak, kumusta yung preaching? Kung pwede lang tanungin yung mga membro, kumusta yung preaching? Alam mo yung kailangan sometimes marinig na you appreciated the preaching.
Sometimes marinig na naging blessing yung preaching. And honestly speaking, sometimes we need to preach something na makakatulong sa mga miyembro, pero mahirap lunukin. Amen? I remember na nagkaroon tayo ng series ng pag-aaral patungkol sa finances. At nung natouch yung patungkol sa utang, alam ko may mga iba sa atin na medyo, oops, pastor, medyo ano yan ah. Pero alam nyo, kung hindi ka makakalaya sa utang, hindi ka makakapag-tithes honestly. At mahirap magbigay, mag-sacrifice kung baon tayo sa utang. Pero alam nyo, kailangan i-preach. Kailangan i-preach sa patungkol sa kasalanan. Sometimes mapapahamak yung, alam nyo, mahirap mag-preach bilang pastor dahil sometimes sa kaka-preach mo kung may gagawin kang isang bagay na tama, later on, may babati ko sa iyo, lalong-lalo na ngayon, online. Pwedeng may ano sa iyo. Pero, anong gawain ng isang pastor? Just preach. Okay? Pero isang bagay na kailangan is, we need some mananayas. Just to encourage, to restore the vision, restore the burning passion sa heart ng mga pastor, na magkaroon pa rin sila ng desire para gawin ang kalooban ng Panginoon. Second, si Barnabas. Okay? Si Barnabas who achieved his purpose. Si Barnabas ang tumulong kay Apostle Paul para makita ni Apostle Paul ano ang kanyang purpose sa buhay. Sa Acts chapter 11 verse 19 to 26, ang sabi sa Acts chapter 11 verse 19 to 26, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose from Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake of the Grecians, preaching of the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then the tidings of these things came to the ears of the church that was in Jerusalem, and they sent Barnabas that he should go as far as Antioch." Anong ginawa ni Barnabas doon? Who when he came and had seen the grace of God, ito yung preaching ni Pastor Narvaez sa ating retreat, was glad and exhorted them all with purpose of heart, they cleave unto the Lord. But isang bagay na ginawa ni Barnabas sa verse 24, sa verse 24, ito yung characteristics ni Barnabas, "For he was a good man and full of Holy Ghost and of faith, and much people was added to the Lord." So, naging blessing si Barnabas, but sa verse 25, may ginawa si Barnabas para kay Apostle Paul. "Then departed Barnabas to Tarsus for to seek soul." Amen? So, sino si Barnabas sa buhay ni Apostle Paul? Si Barnabas sa buhay ni Apostle Paul, siya lang naman yung nung time na maraming hindi naniniwala kay Apostle Paul na siya inaligtas. He is called the Saul of Tarsus. Siya yung isa sa pinaka-main persecutor ng mga Christian. Kaya ganun yung ni Ananias. And during that time, makikita natin si Apostle Paul gustong lumago sa pananampalataya, pero hindi siya makalago sa pananampalataya dahil walang naniniwala sa kanya. Kaya pagdating sa chapter 9 verse 26, Acts chapter 9 verse 26, "And when Saul has come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him." Gusto niya makihalubilo sa mga disciples. Gusto niya mag-grow. Gusto niya somebody na mag-disciple sa kanya. Pero walang gusto mag-disciple and believe not that he was a disciple. But verse 27, But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way and he had spoken up of him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Si Barnabas, nakita niya yung pagbabago kay Paul. At isang bagay na makikita natin dito, kung si Ananias ni-restore yung vision ni Paul, o para magkaroon ng vision si Paul kung anong dapat niyang gawin sa Panginoon, si Barnabas, pinakita niya kung ano yung purpose ni Apostle Paul. At anong magiging purpose ni Apostle Paul? Para gamitin siya ng Panginoon para sa mga Gentiles. And nung sinik niya nang hinanap niya si Paul, alam niya isang bagay na makikita natin, dinala niya doon sa Antioch. Dinisciple doon sa place na hindi siya gaanong persecute ng mga pero naging blessing si Apostle Paul.
At gaano katindi naging blessing sa Apostle Paul sa si Barnabas. Ang sabi sa verse 25, sa verse 26, and when he had found him, he brought him to Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church, taught much people, silang dalawa, and the disciples were called Christian. First in Antioch. Ano yung isang bagay na makikita natin dito? Si Barnabas yung nag-encourage kay Apostle Paul to live a holy life. To live an example life. Sometimes ito yung pinakano natin. Malaking blessing si Barnabas. As a servant of a God's servant, we oversee the flock. We oversee the church. We guide the church. We feed the church of God through the Word of God. But honestly, sometimes we need affirmation na nagagawa namin ito sa buhay ninyo. Ibig sabihin, gusto rin namin marinig, na-appreciate ba yung ginagawa? Okay? Gusto ng mga kapastoran din na maramdaman na na-appreciate yung kanilang ginagawa. Kaya nga si Apostle Paul, for 3 times, sinabi ni Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 5, verse 25, napakaikling verse. Gusto nyo mag-memorize sa youth camp yan, isa, no? Brethren, pray for us. Amen? Okay? Very, very short, pero ano sabi ni Apostle Paul? Pray for us. Ang sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have recourse and be glorified even as it is with you. Okay? Hebrews chapter 13, verse 8, pray for us, for we trust we have a good conscience. Alam niyo yung isang magandang prayer ng isang pastor? Yung prayer na ipag-pray nyo na meron kaming good conscience. And in all things willing to live honestly. In this time of time ng pagpapastor ngayon, mahirap magpastor. Amen? Why? Maraming greediness. Maraming wickedness. Falling away from the right doctrine. Rampant na yung na yan. Hindi lang sa pew, but even in the pulpit. Amen? Alam niyo yung, ngayon kapag nag-preach ka, ang sa'yo, kapag nag-preach ka patungkol sa holy life, pag nag-preach ka about sa may fornication, may magagalit sa'yo. Okay? Dati noon, pag sinabi natin qualification ng pastor sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, pero ngayon sasabihin nila, hindi ang qualification. Okay? Hindi ganun kadali ngayon. Because marami na ngayon greedy. Marami ngayon gusto yung power. Marami ngayon kahit na paulit-ulit na lang. No, hindi nga lang nahulog eh. Paulit-ulit na nahulog pero still nasa pulpito. And yet, tingnan niyo po ito, no? I thank God for the Son of Obama churches. I thank God for the Son of Obama pastors. We try our best to live uprightly. We try our best to live in a holy life. Pero alam niyo isang bagay na makikita niyo? Kung sino pa yung mga wicked, greedy, at paulit-ulit na nahihulog, parang sila pang na-appreciate kaysa sa mga pastor na naglilive ng honest and good conscience. Alam niyo, huwag tayong papayag na makita natin na, tawag dito, yung mas na-appreciate sila dahil mas maganda na pasalamatan natin ang Panginoon kung meron kayong pastor that they still stand for what is right. Ayaw nilang makompromise ang pulpit. Ayaw nilang kung sino-sino ang mag-preach sa pulpito nila. Ayaw nilang makipag-close relationship or close association with pastors na hindi natin alam yung kanilang stand. At the same time, alam natin kung sila ay hindi maayos. Alam nyo, appreciate the pastors na talagang kahit nahihirapan mag-stand for what is right, is nag-i-stand pa rin sa right. Do not allow your pastor na dahil sa mga distractions, sa discouragement sa ministry, didikit sa mga maling pastor at kokopya ng mga bagay na ginagawa nila na later on, mangyayari na rin sa churches natin.
Once na dumikit tayo sa maling mga sistema, church at miyembro hindi lang ng Laloma Baptist Church, but all the members ng Bama churches, huwag niyong hayaan ng pastor niyo na dahil lang sa pera, didikit sa mga powerful pastors. Gagawin yung ginagawa din nila na mga klase ng mga buhay. Make sure na mga pastor na ginagawa kung ano yung tama is appreciated. Amen? Hindi natin kailangan ng kung ano-ano klase ng doktrina sa church. Basta hindi natin natutunan mula kay Pastor Brown, Pastor Estipona, Pastor Toquero, yan ay strange doctrine. Strange practice. Hindi na-establish at tumayo ang Laloma Baptist Church dahil ginaya natin yung teaching nila sa cheerful giving. Hindi tayo na-establish because of first fruit. Kailangang i-preach sa church kung paano maging honest sa tithes. Simple lang. Lahat ng mga miyembro pag honest sa tithes, hindi magkukulang ang need sa church. Kaya tulungan natin mga miyembro kung paano mag-handle ng tama ng pera. Hindi kailangan ng anumang programa. Do not allow your pastor to be influenced by pastors na alam mo nahulog sa tulay. Listen, patatayuin mo sa pulpito, ipapakita mo naka-close mo ng isang pastor na nahulog sa tulay. Ano ang mensahe mo sa mga preacher mo? Kahit kokonti ang Bama pastors, I rather stay sa Bama pastors. Huwag nating hayaang, ang dami nagpipreach ngayon, naka-jeans, rubber shoes. Imagine mo, ang hirap ngayon na kailangan mong sasabihan. Sabi ko, kapag may magpipreach, kailangan sabihan talaga, missionary yan o pastor, kahit na yan ay malaking pagka nag-preach sa pulpito, bawal ang naka-jeans. Bawal ang naka-rubber shoes. Bawal ang naka-casual. Dahil sa susunod, kapag naka-rubber shoes ka, naka-jeans ka, sa susunod, baka nakalabas na yung botones, nakabukas na yung botones, pinapakita yung balahibo pa dito. Baka hindi na yata yan church, entertainment na yan. Amen? Church, wag nating hayaang ma-influence. You need to protect your pastor. You need to pray for your pastors. Amen? You need to appreciate them. You need to treat them. Sabi nga nung isa ko nakausap, sabi niya, Pastor, sometimes nagsiselos na ako sa Panginoon dahil para bang kung sino pa yung ganito ang ginagawa. Sila pa yung para bang appreciated. Pero sabi ko sa kanya, wag kang tumingin sa gagawin sa'yo ng tao. Tignan mo kung ano yung dapat mong gawin sa Panginoon, hayaan mo ang Panginoon. Huwag tayong ma-discourage sa bagay na yan. Mahalin natin ang mga miyembro, mamahalin tayo. Amen? Number 3, si Aquila at Priscilla. They accompanied him with provision. So kung si Ananias, inalagay na niya yung vision para magkaroon ng vision si Apostle Paul, si Barnabas para makita niya yung purpose ng kanyang ministry, si Aquila at Priscilla, they accompanied Apostle Paul with
provision. Ang sabi sa Romans chapter 16 verse 3, great peace Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also to the churches of the Gentiles. Ang sabi dito, napakatindi nitong mag-asawa na to, si Priscilla and Aquila, na nagsabi dito, they are willing to lay down their own neck. Okay? They are convert of Apostle Paul. Sila ay nakita ni Apostle Paul sa Corinth. Sila ay taga Pontus, pero sila ay nagkita sa Corinth. And during that time na ito ay na-save, itong tao na to ang nag-asikaso kay Apostle Paul, siyang nagpatira sa kanyang tahanan, kasama nilang gumagawa ng tent. Then later on, hindi lang gumagawa ng tent, naging co-traveler niya, naging close companion and provider ni Apostle Paul. So makikita nyo dito sa Acts chapter 18 verse 1 kung paanong sila nagta-travel, kung paanong sila nagkita. At sa Acts chapter 18 verse 18, makikita nyo kung paano siya naging blessing kay Apostle Paul. Okay? So to make this short, some preach from the pulpit at blessing na may mga pastors na nagpipil sa pulpit. But some people, they preach through their lives. Itong tao na to itong mag-asawa, they are not missionaries. Si Aquila is not a pastor. They are not workers sa church. They are not full-time workers. Pero yung buhay nila is an example and encouragement kay Apostle Paul. In the ministry, we don't just need a good preacher. Okay? Hindi lang natin kailangan ng good preacher sa ministry. Hindi lang natin kailangan ng mga pastors that are committed to the work. We also need companions. Companions like Aquila and Priscilla na magsusustain kasama ng mga lingkod ng Panginoon sa ministry. Maring hindi sila tinawag at maraming tao hindi tinawag sa ministry. Pero alam nyo, just a simple encouragement, just a simple act of kindness, makapag-encourage ka ng manggagawa ng Panginoon, malaking bagay. Amen? Ito ay privilege. So yung ginagawa natin, hanggang kailan natin gagawin ng missions booster? Hanggat may pastor na dapat encourage. Hanggat may mga workers na nagpapatuloy. Amen? 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 15. 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 15. Kaya ang sabi diyan sa may 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 15, do you know that they which ministers about the holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so, the Lord ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. So, alam natin na yung mga tinawag ng Panginoon. Okay, church? Huwag niyong hayaang magtrabaho ang pastor niyo. No? And thank God for Laloma Baptist Church, hindi ko kailangan mag-work. Kahit ibigay ko yung aking allowance, thank God na napuprovide yung need, even sa mga bata. Pero bawat isa sa atin, sa mga Bama pastors, huwag niyong hayaan ang pastor niyo na nagtatrabaho. Huwag niyong hayaan na sa Sunday siya ay preacher, sa Monday hanggang Saturday siya ay teacher. Okay? Huwag niyong hayaan na siya ay preacher, tapos Monday to Saturday, kuminsan hanggang Sunday, tinatawag pa ni Kapitan dahil kasama sa ano. Okay? Hindi tayo servant ng mga men sa labas. We are servant of the believers. Asikasuhin natin yung trabaho natin bilang pastor. Amen? Hindi yung pastor ka sa Sunday, tapos nagpapakain ka ng kalabaw sa ano. Para bang alam niyo, hindi na natin dapat, wag na nating iano yung ano natin sa
ipagkatiwala natin yung need natin. Kaya nga, members, make sure. O kaya nga ngayon, kahit opportunity man lang, walang 13-month pay ang mga pastors, walang bonus, pero at least ngayon, merong love gift. Amen? Amen? So itong mga tao na to, si Aquila at Priscilla, they gave their own life, even their own necks. Talagang willing sila. So they are called, they're on call in any kind of needs. They're sensitive to the needs of the preachers. They were an encouragement. Amen? So sana meron tayong mga katulad ni, sino yung una? Ananias, who can restore the vision of the pastor. Meron tayong Barnabas, who will remind the purpose of the pastor. At meron tayong Aquila and Priscilla na mag-accompany with provision. Amen? Okay? So, simple act of kindness. Simpleng bagay na gagawin natin. I know na yung gagawin natin ngayon is not just a program. It is not just something na but something na mag-i-encourage sa ating mga kapastoran, sa ating mga manggagawa, even sa mga estudyante natin sa Bible College na nagsuserve. Amen? Kahit man lang sa time na to, they feel that they are special. Amen? Kaya nga pagdating sa sacrifice natin, let's sacrifice. Amen? Okay? Maaaring gumawa ka na ng sobre mo dyan, pero kung inilid ka pa ng Panginoon na second sobre, okay? Maaaring sinulatan mo na yung check tapos nilid ka ng Panginoon na gumawa ng another check. Check na check yan. No? Let's sacrifice substantially para sa ating mga workers. Okay, sa ating mga pastors. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Pwede tayong tumayo lahat at manalangin lang po tayo. Magkaroon lang tayo ng short invitation. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message ngayong gabing ito. I pray, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa mensahe namin na pakinggan at i-bless rin po ang aming gagawing invitation. Dalayan ko po, Panginoon, at sa aming mga manggagawa, sometimes we lose our vision. At dahil nalulus namin yung vision namin, Panginoon, ang daming naapektuhan sa aming ministry. Sometimes we lose yung fervor na ginagawa namin, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, din ng Ananias to restore our vision. Kailangan namin, Panginoon, ng mga Barnabas to remind us of our purpose. Kailangan namin ng mga Aquila at Priscilla na magiging encouragement for the need, Panginoon, sa ministry. And I pray sa aming mga kapastoran ko, meron din po kaming dinadaanan sa ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy lang po because we believe na katulad ni Apostle Paul, kung gagawin lang namin ng tama, He will give us Ananias, people like Ananias, people like Barnabas, people like Aquila and Priscilla. We pray na kayo pang mag-bless sa aming invitation sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Habang tumutugtog ating pianist, hindi natin patatagalin. If God spoke to our hearts and maybe nalulus mo na yung vision na para bang ang iyong ginagawa na lang sa ministry o kaya hindi lang ito sa mga pastors, even sa mga workers, na para bang nawawala na tayo sa right vision because we are distracted, because we are discouraged, because of the delay. Pero kailangan natin na palakasin pa rin natin ang loob natin. God will give us Ananias, like Barnabas, like Aquila and Priscilla. At kung ikaw ay member sa church, do you appreciate na meron kang pastor who stand for what is right? Do you appreciate pastor na nag-ano sa'yo ng salita ng Diyos? I pray na in some way, even in little way, yun lang masabi na, Pastor, I appreciate your message, Pastor. We're thankful na alam yung mga simple words of encouragement. Simple na may gagawin ka sa mga lingkod ng Panginoon. That is a act of kindness na hindi makakalimutan. Na hindi mo alam, you are aiding a pastor or worker to see his vision again, to see his purpose again, and to have confidence na meron siyang provision kaya hindi siya mag-worry at gagawin niya lang yung kalooban ng Panginoon. Okay?
So hindi na natin patatagalin. I pray na ito po ay naging pagpapala sa atin. So tayo po ay manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message. I pray, Panginoon, na kayo po ang tunay na manguna sa bawat isa. At dalayan ko po na tulungan niyo po kami, Panginoon. Gawin namin ang inyong kalooban. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga gagawin na pagsasakripisyo. At kayo po, Panginoon, ang tunay na magbigay ng encouragement din po sa bawat isa that we will do our part as a member at ganoon din po, Panginoon, as your servant. Tulungan niyo po, Panginoon, na patuloy na mga kapastoran will do their part, will do their things, Panginoon, na gusto nilang mga bagay, Panginoon, na ma-accomplish sa kanilang mga churches, sa kanila, at yung vision na galing sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, at itaas niyo po, Panginoon, ilip niyo po, Panginoon, ang spirit ng bawat mga manggagawa na inyong tinawag sa inyong ministry. We know, Panginoon, na meron kayong provision. We pray for Ananias. May mga tao kayo na ibigay sa amin na Ananias, Barnabas, and Aquila and Priscilla. Ito na po amin sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.